base po dun sa huling House impeachment hearing, unanimous po yung boto ng Committee on Justice na may probable cause. Sabi nga ng mga nakausap natin doon, higit pa sa probable cause yung kanilang finding base rin sa mga ebidensya lumabas sa Vice President. Kaya ang expectation ng marami, tuloy-tuloy na yung impeachment na yan, no? At matatransmit yung articles of impeachment dyan po sa inyo sa Senado. Simulan po natin dun sa pinakahuling sinabi ng Korte Suprema with the way they defined or redefined yung forthwith, no? Ano po ba ang tingin niyo ron? Bago ko sagutin yan, Christian, dun muna tayo sa itong mga pag-uusapan natin at pinag-uusapan natin, ilalagay ko lang ng record para yung mga ikangay hindi maaaring magustuhan ng mga maririnig nila. Una sa lahat, hanggat hindi namin natatanggap yung articles of impeachment at bumoto na ang House at nakarating sa amin, lahat ng pag-uusapan natin speculative. Okay. I can talk about history, I can talk about the history of our impeachment na nag-experience natin at itong mga maaaring mangyari if, it's a big if kung sa Tagalog. So, sige, go ahead. So, doon mo tayo sa forthwith, no? Kasi I remember nung dati po natin pinag-uusapan yan last year. Sabi nyo, kung kayo yung nakaupo dyan sa Senate presidency, yung forthwith yan, agad-agad. Pero yung paliwanag ng Korte Suprema, not necessarily, no? Pwede mas mahaba, pwede mas maikli. Depende yung discretion sa Senado. Ano po ba yung gagamitin yung pamantayan? Bigyan muna kita ng konting kiliti. Hindi naman joke ito, totoo ito. Apo. Ang course ko sa letran, AB English eh. Ang major ko English eh. Ang minor ko psychology. Sa akin, ang forthwith immediately. Nakalagay sa dictionary, pareho rin. Kami ni Webster. So, ganun sa akin. Ngayon, doon sa Supreme Court, sa sinabi mo na Supreme Court decision, naintindihan ko yung sinasabi ng Supreme Court eh. As a matter of fact, tataka ko sa iba, ang reading nila iba eh. Parang ang reading nila, parang sinasabi na tama yung nangyari last time. Di ba? Hindi pa pwede. Hindi pa pwedeng tama eh. Sapagkat ang nangyari noon, February 5, kung di ako nagkakamali, 5:49 p.m. dumating yung articles of impeachment sa Senate eh. Tumabot. 2025, 5:49 p.m., June 10, 2025, nag-convene as an impeachment court. Definitely, hindi forfeit yun. Definitely, hindi rin pasok doon sa definition ng Supreme Court na within reasonable time. Di ba? Okay. But then again, itong Supreme Court decision, the way I read it and the way I understand it, it is based on the petition. On the petition that was filed. Not on the work of the Senate itself. So ang tingin ko, walang laman doon sa Supreme Court decision na makakasama sa pananaw ng Senado at sa kilos ng Senado. Yung petition ang in-address ng Supreme Court decision. Specific to that. Very specific yun. Ngayon, doon sa forthwith. Sabi ko, ang intindi ko sa forthwith, nung ini-interview ko ng mga media, actually, in English ko lang yung Pilipinong forthwith eh. Yung Pilipinong forthwith. Di ba tayo, kahit saan eh. Kahit sa Senado pa, kahit sa kalsada pa eh. Pero may humiling sa'yo. Parang may humiling sa'yo. Tulungan mo nga ako. Pwede ba natin gawin to? Di ba sagot ng karamihan ng Pilipino pag gusto? Bukas na bukas, gagawin ko yan. In English ko, sabi ko, to me, forfeit is tomorrow. Pag natanggap mo ito, bukas, sigurado, magkukonvene kami. Yun ang pagkaka-explica ko lang. So, yun sa akin, ang forfeit. Yung mag-convene kayo. Okay. Pero I understand the Supreme Court perspective because what they mean is that the trial proper. What they mean is hindi naman pag sinabing forthwith, bukas trial na. Alam niyo, dahil may preparations pa yan eh. Correct. Mahabang preparasyon. Di ba? So, yun ang naintindihan ko yung sinasabi nila Leon. Pero sa atin, ang importante, forthwith is convening and presenting the articles of impeachment to the impeachment court. Okay. Yun. And then you get the ball rolling right away.
Okay. So definitely, hindi tama yung ginawa nung naunang Senate President sa inyo in terms of interpreting or reinterpreting forthwith. Dahil hindi sila agad nag-convene, di ba? With due respect, yes, I think so. Hindi Okay. tama. So dito sa inyo, no, again, sinabi nyo speculative pa ito until or unless ma-file yung, ma-transmit yung articles of impeachment sa Senado po. Pero kung sakaling mangyari po yun, sabi nyo kinabukasan, iko-convene ninyo. Oo. Pagpalagay natin, ito na nga yung big if. 11, May 11, bumoto ang House. At pagpalagay natin na binutohan nila yung articles of impeachment, they have enough votes to bring it to the Senate, they will most probably transmit it the following day. No? May 12. Pag natanggap namin yun, May 13, I will convene the impeachment court. We will take our oaths and we will get the ball rolling. In other words, ang mangyayari yan, by the 14th presentation namin ng articles of impeachment sa amin, at pagkatapos noon ay padadala namin yung impeached official ng hihinga namin ng response. Bibigyan namin ng 10 days, which is nasa rules namin yan. Kung working days yan or ano man yung kangay nasa rules namin. No? 10 days. After that, pag natanggap namin, which we did sa corona impeachment, hihinga naman namin ang prosecution na balik ng 5 days pagkatapos na matanggap yung ikangay sa defense. Thereafter, after the 5th day na tanggap namin yan, I will propose a pre-trial. Why? Anong nangyari kasi sa amin noong corona impeachment? Nag-trial proper kami, ano mo date kami nung nag-trial, natanggap namin ito ng December 12. December 2011. December 14, we convened as an impeachment court. Pagkatapos December 26, na-receive namin yung Chief Justice Corona's answer. Pero ang trial proper, January 16 kami nag-umpisa. Okay, sa pag-umpisa namin, nag-umpisa na rin doon ng stipulation, mga ganun-ganon. Matrabaho rin, sir, di ba? Yung mga marking of evidence, parang ang boring Madugo yan, mahaba yan. Ang nangyari ngayon dyan, pagdating ng mga February na, bandang end of January, tapos magpe-February na, ang dami pinipresent pa ng prosecution na kung ano-ano, na mayroong mga bagong pinapasok. Si Manong Johnny, who was Senate President then, that was a presiding officer, and remember, I was the majority leader. As a matter of fact, I was the workhorse. Mas marami nga akong trabaho ginagawa nun kaya sa kila Manong Johnny because pati sa rules, pati sa agenda, pati sa pag-uusapan, ako lahat yung nakatali. So, naguluhan kami. So, anong nangyari? Nag-suspend kami at nag-pre-trial kami in the middle of the trial proper. Ganun ang nangyari noon. Parang nga, hindi magkakaroon ng gulatan na tinatawag ng mga abogado. So, ang sinasabi ko dito sa atin, if ever natanggap nga namin at natapos namin yung mga mga 10, 15, or 10 or 5 working days na submission ng both ng prosecution at ng defense, I would suggest a pre-trial. Hindi kami mag-pre-trial sapagkat gugulo lang It will be fair for everyone. At mas magiging mabilis pa rin kami. Mas maaayos pa rin namin yun. Ang isa lang ng mga setback natin na yung timetable namin. Sapagkat once we resume in May 4, the Senate and the House of Representatives, Congress in other words, will adjourn sine die on June 5. By June 5, adjourn sine die. So, Senate yun. That is not the impeachment court. Sa amin, ang interpretasyon naman namin, the impeachment court crossovers.
we're crossover into into June. Pwede namin ito into June. Pero malinaw po ba sa mga kasama ninyo yun? Kasi iniisip ko, pwede ring i-question pa rin po yun ng ilang mga kasama niyo sa Senado, hindi po ba? Well, so far, sa mga kausap namin, sa mga uma-attend na mga caucus namin, wala kami nakikita problema nun. Wala kaming naririnig pa. Wala kaming naririnig. So pwede kayong, balak nyo mag-hold ng impeachment trial as an impeachment court nata sa legislative body, miski naka-adjourn kayo, sinidi. Naka-adjourn sinidi ang Senado. Yun ang balak namin. Okay. At yun naman ang sinabi ko sa mga kasama namin at yung mga kasama namin sa mga naririnig ko, meron namang representative ang minority ron. Sabi ko kay Senator Robin, sabihin mo sa grupo ng minority, lahat ng napag-usapan natin dito. At sabi, sang-ayon naman siya. Okay. Bali, sir, gano'ng kahaba yung nakikita nyong pre-trial at kailan sa tingin nyo magsisimula yung actual trial? Base sa kalendaryong iniisip ninyo. Sa kalendaryong iniisip ko, at depende sa haba ng pre-trial, sa mga presentations, sa stipulation. Siguro pagpaligay mo na 2 weeks yung pre-trial. Yun ang pwede na tayo magbilang. Kung May 14 nag-convene kami, ha. Kasi nga May 13 namin May 13 nagko-convene kami. Dahil May 11 boboto sila, May 12 patatanggap namin, May 13 iko-convene ko. So, isama na natin yung 10 working days, 5 working days na sagot, and then the pre-trial, more or less matatansya mo na. Siguro that will be about a month. About a month. After the middle of May. Okay. Pero kung sakasakali po, base po ba sa karanasan, kasi nakakadalaw impeachment trial na tayo, no? Kay ERAP at saka dito kay Justice Corona noong 2012. Mukha bang aabot ito, sakaling matuloy po yung trial sa Senado, no? Mukha bang aabot yan hanggang doon po sa SONA? May posibilidad. May posibilidad. Depende sa dami ng articles na ipapadala nila. I'll be very blunt. Hindi ko minomonitor yung impeachment nila. Ewan ko sa ibang kasama namin, pero marami sa amin, sa mga alam ko, hindi namin minomonitor mas magandang hindi para mas impartial kami. Ako, mas neutral ako, mas impartial ako. Hindi ko alam kung ilang articles yung ipipresenta nila. Depende. Kung isang article lang o 2 article lang, mas mabilis yan. Pag 3, 4, medyo madugo yan. Ngayon, yung kay Chief Justice Corona, 44 days trial proper. Pero may mga break yun. Hindi 44 days straight yun. Kaya nga kung tutuusin, kung nag-umpisa kami ng January 16 and we ended May 29. May 29. Kung matapos yan January, February, March, April, May, end of May. Halos 5 buwan. Halos 5 buwan ang trial proper. So, sigurado maabot ng SONA kung gano'n. At pwede naman kaming huminto muna. O sakasakali, huminto muna para sa opening ng Congress. Sinabi nyo, no? You were blunt about it na hindi nyo minomonitor yung proceedings dyan sa House of Representatives para kahit papano you could stay neutral, no? Kung sakaling umakyat yung articles of impeachment sa inyo. Pero recently may isang humirit na DDS, hindi ba, si Attorney Sal Panelo? Nasama yata yung pangalan niyo sa kanyang listahan ng mga sinasabi nilang na prejudge na itong impeachment trial kahit hindi pa nagsisimula o hindi pa nga tayo sigurado kung aakyat, no? Ano po bang tingin niyo ron? Yung may impression na sa inyo na meron na kayong desisyon? Opinion niya yun yung mga aligasyon na gano'n, dapat yun tinatapon na sa basurahan.
Hindi dapat iniintindi yun kung hindi naman niya alam kung ano yung nangyayari sa amin.